Welcome back to our channel once again. I'm your narrator and voice actress, Miss Jem. And our voice actor here... Hello po, Rendell. Yes, and as promised, tayo po ay laging may kayanggaw of the day. Yes. Siyempre, at siya ay hindi walang iba mawawala kundi yan. Si Jay Nene. Yan, ang sabi niya dito ay, the lesson I learned is that di lahat ng mahina sa umpisa ay mahina hanggang dulo. Then, hindi lahat ng malakas ay nagagamit sa tama. Minsan, ang lakas ay ginagamit sa kasakiman. Like sa kaibigan niya. And I can't remember what his name. Basta the lesson I learned is huwag masyadong maging hambog at inggit. Yun lang po. Thank you sa new upload. Sana sinabi mo ulit yung lugar. Pero maraming salamat, Jay, Ana. Yes, sa pag-share ng iyong natutunan sa story, yan yung yung napili siyang ng mutya pero mahina siya nung umpisa. Oo, naalala ko siya. Nalimutan ko na yung pangalan niya pero iyon na nga iyon. Kaya naman mga kayangga, humanda na kayo at kumapit na kiligin at kilabutan sa ating storya ngayong araw. Let's hit it! Magandang araw po sa inyo, Miss Jem. At sa lahat ng taga-subaybay ng channel na ito. Isa rin po ako sa inyong avid listener. At naengganyo akong ibahagi ang aking kwento upang magbigay ng inspirasyon, kilig at takot sa inyong mga tagapakinig. Nagsimula ang lahat nang magbakasyon ako sa isang baryo na pagmamayari ng kaibigan ng tatay kong gobernador. Ang akala ko'y simpleng bakasyon lamang iyon, pero nauwi ito sa isang nakakatakot na pangyayari. Dahil sa mga aswang, kasama ko noon ang assistant kong bakla, na anak ng aming mayordoma at kababata ko rin. Hindi ko rin inakalang doon ko makikilala ang lalaking unang magpapatibok sa puso ko. Para mas maunawaan ninyo ang lahat, hayaan ninyo akong ikwento ang mga pangyayari. Itago niyo na lamang ako sa pangalang Grace at ito ang aking kwento. Grace, mabuti naman at nakarating na kayo. Masaya ako at dito ninyo napili magbakasyon sa lugar namin. Opo, sabi po kasi ni Papa, bagay raw sa akin yung lugar na to dahil kakatapos ko lang mag-aral eh. Alam niyo na, gusto ko mag-relax. Masyado po kasing stressful yung buhay sa syudad eh. Dito, presko yung hangin. Tapos, ang tahimik pa po ng paligid, di ba? Kung katahimikan lang ang pag-uusapan, ako masasabi ko na dito mo yan mararanasan. Sana nga pala yung assistant mo? Nando po sa loob ng kotse eh. Alam niyo naman si Carlo, naku. Lagi nagre-retouch ng makeup kahit sa magpunta. Parang lagi may pageant na pupuntahan eh. Ay nako, sigurado ako namumula na naman ang pisngi at labi doon. Sinabi niyo pa. Ito na pala si Carlo eh. Hindi ka nga nagkamali sa sinabi mo. Bongga na naman ang outfit at makeup nitong assistant mo eh. Ay, nako. Mayor, magandang umaga po sa inyo. Ay, nako, finally. Napuntahan na namin ni Grace ang baryo na to. Tama nga ang sinabi mo, Bes. Napakalawak ng Nyugan at halos matakay na ako sa sobrang lakas ng hangin. Swerte talaga ninyo dito dahil kayo ang nakabili ng lupa at sa murang halaga pa. Ay, sinabi mo pa. Kumapit ka na mabuti kay Grace at baka totoong tangayin ka nga ng hangin. Ang payat-payat mo pa naman. Si Mayor talaga, pala biro din. Ay, teka. Saan po pala yung kubo na matutuluyan po namin ni Carlo? Dun sa may dulo ng Nyugan. At saka nga pala medyo marami ang residenteng nakatira doon pero huwag ka mag-alala. Nakausap ko na rin naman ang lahat na huwag kayong istorbohin doon. Di bali po. Mas gusto ko nga po na maraming tao para magkaroon naman ako ng, alam niyo na, ng mga bago makakausap. Nakakaumay na rin po kasi lagi si Carlo lang yung kausap ko eh. Tara na. Sumunod na kayo sa akin. Ang mga tauhan ko ng bala sa magagamit ninyo, ha? Sige po. Ay nga po pala, Mayor Lupin. Maraming salamat po sa pag-imbita niyo sa amin na pumunta dito, ha? Ayos lang yun. Actually, may tao akong nagbabantay dito sa Nyugan. Nasaan pa yun? Ito, tamang-tama pala papalapit na rito. Napatingin kami ni Carlo sa lalaking papalapit sa amin. May bitbit itong mga nyog. Wala siyang suot na pang-itaas at pawis na pawis ang katawan niya na para bang kakatapos lang magtrabaho. Sa buong buhay ko, ngayon lang ako nakakita ng lalaking mas lalong gumagwapo kapag pinagpawisan. Maganda ang hubog ng kanyang katawan. Moreno
at talaga namang kaakit-akit tignan. Sinulyapan ko si Carlo at nakita kong nanlaki ang mga mata niya habang nakatitig sa matitigas na abs ng lalaki. Mahina ko siyang siniko at masama siyang tiningnan. Agad naman niyang naintindihan ang ibig kong sabihin kaya umiwas na siya ng tingin. Inilapag ng lalaki ang dala niyang mga nyog sa lupa at seryosong humarap sa amin. Mayor, dala ko na po pala yung mga nyug na ibibigay namin sa inyo. Matatamis po ang katas ng mga yan. Ay, salamat. Sila nga pala yung mga bisita natin na sinasabi ko sa telepono. Anak siya ni Gobernador. Kaya umaasa ako na asikasuhin mo sila na maayos. Ito si Grace, ito naman si Carlo, assistant niya. Magandang araw po sa inyo. Mabuti naman po at nakapasyal kayo rito. Magandang araw din sa'yo, Pogi. Aray ko naman. Ano ba yun? Mukhang napagod ka yata sa trabaho. Pinagpapawisan ka na eh. May kape ka ba? Maganda siguro. Sausaw natin yung pandesal na dala ko. Ay! Ay naku, may dala ka mang pandesal. Saan mo binili? Parang wala naman ah. Ay! Grace! Ay, yun yung pandesal. Anim na nag-eelera ang pandesal sa tiyan niya. Ay! Oo, sabi mo dala mo eh. Kala ko tuloy meron talaga. Tumigil ka na nga sa kalandian mo ha. Huwag kang gumawa ng kahiyan natin dito. Sinasabi Kanina ko pa sa'yo. kayo nagbubulukan dyan. Eto nga pala. Siya nga pala si Bruce. Kung may kailangan kayo, magsabi lang kayo sa kanya ha. Siya ang pinaka-pinagkakatiwalaan kong nagbabantay dito sa buong Nyogan. Bruce, tali mo na sila mamaya sa tagong swimming pool natin. Mag-i-enjoy sila ron. Sige po, Mayor. Ay! May swimming pool! Ay, tamang-tama. Mainit ang pakiramdam ko ngayon. Sus, palagi rin mamainit yung pakiramdam mo dahil hindi ka naliligo. Ay, siya. Bruce, dali mo na rin sila sa kubong tutuluyan nila. Grace, pauna na ako sa inyo. Susunod na lang ako at yung mga tauhan ko. Sila na rin ang bahala sa gamit ninyo, ha? Sige po. Salamat po, Mayor. Ingat po kayo. Bye, Mayor! See you next week! Sumunod kayo sa akin, papunta sa kubo ninyo. Ay, ganyan ba lahat kayo dito, Bruce? Sobrang bibilis maglakad. Ay, naku, Grace, oy, dahan-dahan lang ang paglalakad at baka mamaya madapa ka na naman. Ay, naku, yan na nga, sinasabi ko. Nadapa ka na naman! Nadapa tuloy ang lampa! Ay, yung tuhod ko. Uy, Carlo, tulungan mo naman ako dito. Oh no, laki na sugat mo. Bruce, buhati mo na lang kaya si Grace. Hindi siya sanay maglakad ng ganitong maputik at lubak-lubak ang daanan. Sinabi sa akin ni Mayor na bawal ang special treatment, di ba? Utos daw yun ng tatay mong gobernador. Kung ano ang ginagawa ng mga taga rito, ganun din ang gagawin ninyo. Anak ka naman ng gobernador sa bayan, di ba? Dito, normal na tao ka lang kagaya namin. Tumayo ka na dyan at bilisan ninyo. Ano? Sinabi talaga ni Papa yon ha? Hayaan mo na. Halika na. Ako na magbubuhat sa'yo. Tara na. Sumakay ka na lang sa likuran ko hanggang sa makarating tayo sa kubo. Kainis naman eh. Tinutuo talaga ni Papa yung sinabi niya ipaparanat sa akin yung buhay ng mga tao rito. Pero sige na. Okay lang. Gusto ko rin naman yun eh. Hindi naman kayo nag-away ng papa mo, no? Hindi. Ay nako, Carlo ha. Huwag ka nang masyadong madaldal dyan kay Bruce. Mukha naman suplado yung isang yan. Ito na yung kubo ninyo. Ito na rin yung susi. Malinis na ang loob niyan at nandun na ang lahat ng kailangan ninyo. Mauna na ako sa inyo, ha? At saka nga pala, bawal dito sa baryo ang gumagala tuwing gabi. May curfew ang barangay. Kapag nahuli kayo, dadaling kayo sa barangay hall at mumultahan. Malamig ang pakikitungo niya sa akin at hindi tumitingin sa mga mata kapag nagsasalita. Inisip ko na lang na baka hindi siya sanay makipag-usap sa taong hindi niya pakilala. Pagpasok namin sa loob ng kubo, nagpahinga na kami kaagad ni Carlo dahil sa tindi ng pagod sa biyahe. Nakatulog kami pareho at nang magising kami ay madilim na ang paligid. Sa gilid ng kubo, may malaking puno ng mangga. Nagkayayaan kaming maupo sa ilalim nito at doon uminom ng kape. Sobrang komportable ko na rin kay Carlo dahil matagal na kaming magkasama. Mabait naman siya at mapagkakatiwalaan sa lahat ng bagay. Habang abala kami sa pagkakape, napagkwentuhan namin si Bruce dahil type niya raw ang lalaki. Alam mo, sa dinami-rami ng lalaki nagkakandara pa sa'yo, siya lang talagang walang pakialam sa beauty mo, no? Iba rin tong si Bruce. Hard to get on the thing. Ay nako, ano ka ba? Hindi naman lahat ng lalaki magugustuhan ako. Pero, may napapansin akong kakaiba sa kanya kanina.
Kapag kinakausap niya tayo, hindi tumitingin sa mata. Lagi nakayuko. Para may problema sa likod. Hey! Pero, ang gwapo talaga, B. Hindi ko mapigilang hindi ma-fall. Ay nako, mira lang naman yung kakirehan mo. Baka naman kasi ganun lang talaga siya makipag-usap. Alam mo na, marami naman taong ganyan eh. Yung ayaw talagang makapag-eye to eye contact, normal lang yun. Ang perpekto naman ito, girl. Ay nako, wala talaga akong masabing hindi maganda sa'yo. Lahat na lang iniintindi mo. Natural. Ano yun? Narinig mo yun? May kumakalus ko sa puno. Ay naku, huwag mo nang pansinin yun. Ang intindihin mo, ang sarap ng hangin dito, oh. Kahit kakagising ko lang. Parang inaantok na ulit ako tuloy. Ay! Grace, may naririnig ako na parang hayop. Diyan galing talaga sa taas ng puno. Tumayo ka na, tignan natin. May flashlight ako dito. Kumalma ka nga, narinig ko rin yun. Oh, lawan mo para makita natin. Tignan mo. May parang bituka. Parang bituka na nakasabit sa puno. Ano? Diyos ko. Oo nga no. Teka, bakit naman may bituka dyan? Bituka ba ng tao yan o ng hayop? Ewan ko, anong gagawin natin? Tatawag ba tayo ng barangay o di kaya pulis na lang? Ay! Ayun na naman. Parang gumagalaw pa yung bituka. Tapos may tunog. Naku, Carlo, bakla. Pumasok na nga lang tayo sa loob. Teka, ano? Wala tayong gagawin. Oo. Ano namang gagawin natin dyan at parang may mali talaga, ano? Halika na nga, dali. Pumasok na tayo. Ay, kaloka. Tumakbo kaming dalawa papasok sa kubo. Dahil sa sobrang takot namin, nakarinig pa kami ng malalakas na kalabog sa labas ng pinto. Pero agad din itong nawala. Nakahinga kami ng maluwag nang tumahimik na ang paligid. Halos hindi kami nakatulog ng maayos ng gabing iyon dahil hindi mawala sa isip ko ang nakita namin. Kinabukasan, napag-usapan namin ni Carlo na wag na lang ipagsabi ang nangyari. Tinignan namin ang itaas ng puno pero wala na roon ang bituka. Kaya inisip namin na baka guni-guni lang ang lahat. Samantala, naglibot kami sa Nyugan at nakita namin ang simpleng pamumuhay ng mga tao ron. Hanggang sa may nakilala kaming matandang babae na naglalako ng tuba. Inalok pa niya kami ni Carlo na tikman ito. Ay, ikaw yung anak ng gobernador na nagbakasyon dito sa amin, ano? Ako nga po. Ay, nako naman, tama-tama. Tikman nyo itong tobacco. Naku, napakatamis nito. Masarap at humahagod talaga sa lalamunan. Ay nako, pasensya na ho. Hindi po kami umiinom ng tuba eh. Ay, sales talk alert. Sino naman po yung maakyat ng tuba na yan, Ali? Hindi ko naman ito inaakyat dahil mababa lang ang nyug na pinanggalingan nito eh. Kaya sige na, tikman nyo na. O kaya sa inyo na itong isang bote. Hindi na po. Okay na. Thank you. Alam ko po kung bakit nyo kami inaalok ng tuba eh. Gusto nyo kaming bentahan, di ba? Oh, ito po, 200. Ibili nyo na lang po yan ng bigas saka ng ulam. Huwag nyo na po sanang ipagsabi sa iba ha. Ay nako iha, salamat ha. Ay nako madang-mada ka pala talaga sa papa mong mabait, ano? Ay, sige na, oo, hindi ko sasabihin. Mamaya manghingi din yung iba kapag nalaman nila. Ay, mahirap na. 3 araw ko rin itong pangkain. Ay, ganun po ba? Konting tulong lang naman po yan. Pero sana po, napasaya ko po kayo. Ay, oo naman. Ano po palang pangalan ninyo? Ay, ako si Berje. Tawagin nyo na lamang akong Aling Berje. Ay, siya nga pala. May babalita ako sa inyo. Ay naku nagkakagulo mga tao ron sa Nyugan. May nakita raw kasing walang buhay na kalabaw doon. Naku kawawa nga yung may-ari eh. Yung kalabaw pa naman na yon, ang tumutulong sa pangkabuhayan nila. Baka naman po may sakit yung kalabaw. Ay naku wala nga raw sakit. Pero may kagat. Kagat? Paano po kagat? Kagat ng insekto, ganun? Ay naku, sana kaganon lang pero hindi insekto. Ang kagat kasi ng insekto, maliit lang, di ba? Tapos hindi masyadong makikita ng mata natin. Kagat daw ng matutulis na ngipin. Sabi nga ng iba, baka nga raw may umatake na ibang mabangis na hayop. Baka nga po. Kasi kubat na rin ang paligid ng Nyugan. Hindi imposible na may mabangis na hayop dito. Ay, tama ka talaga riyan.
buti na lang wala ako alagang hayop. Di hindi ako namumroblema. Naku, puntahan natin Carlo para makita natin. Pwede naman, para maikot natin yung yoga ni Mayor. Tara na. Sige po, Aling Virgie. Ay, salamat ulit ha. Maglalako na ako ng tuba. Ingat kayo. Ingat po kayo. Sana maubos ang panindat po ninyo. Sige. Alam mo, naiisip ko lang bakit kaya hindi naramdaman ng may-ari na pinatay yung kalabaw nila? Di ba nagwawala yung kalabaw kapag nasasaktan? Hindi natin alam. Hindi pa naman natin nakakausap yung may-ari. Kaya nga tayo pupunta doon para malaman ang totoong nangyari. Magiging chismosa, ganun. Ay, sa bagay. Ngayon lang din naman ako magiging chismosa, kaya bakit hindi, di ba? Oo, diba? Tara na. Nang makarating kami sa dulo ng nyogan, nagkakagulo nga ang mga tao roon. Nagwawala ang isang babae dahil sa nangyari sa kanyang kalabaw. Kung sino-sino na lang ang pinaghihinalaan at inaaway niya sa mga kapwa residente. Napansin namin si Bruce na nakaupo lamang sa ilalim ng puno ng nyog at parang walang pakialam sa mga nangyayari. Mahina akong siniko ni Carlo at itinuro si Bruce gamit ang kanyang nguso. Hindi ko siya pinansin. Lumapit ako sa kalabaw na wala ng buhay at hinawakan ang mga sugat nito. Hoy! Grace! Lumayo ka nga dyan. Hindi ka naman investigador para alamin mo yung sanhi ng pagkamatay ng kalabaw. Ay nako, dahil sa enggit nila sa akin, nilaso nila ang kalabaw ko. Hindi ako naniniwalang inatake yan ng kung anumang ligaw na hayop. Paniguradong palabas lang ang mga sugat na yan para walang mapagbintangan ng mga tao rito. Mahiya ka nga sa mga sinasabi mo. Sino naman ang nalasod yan? Hoy, hindi kami tulad ng kagaya mo na wala puso. Naninira ka ng buhay ng mga tao Palibasa, inuuna mo ang pakikipagchismisan. Kaya, ayan, nadali ang kalabaw mo. Hindi totoo yan. Ate, chismosa ka raw. Ay nako, Carlo, huwag mo nang gatungan pa. Mamaya mag-away palalo yung dalawang yan kasalanan mo. hoy, ikaw na matanda ka. Ikaw ang una kong pinaghihinalaan sa pagkamatay ng kalabaw ko. Ikaw lang naman ang may inis sa akin dito, di ba? Ay, tigilan mo nga ako. Ang mabuti pa, umalis na tayo rito. Hayaan mo na si Maritas kung anong gagawin niya sa kalabaw niya. Magsialis na kayo. Itong tatandaan mo, tanda Kahit 1 kilong karne, hindi kita bibigyan. Kung ayaw mo, di wag. Talagang hindi. Diyos ko, hindi ako kumakain ng karne dahil high blood ako. Pwede po ba tumigil na kayo? Nakakaya naman dito sa anak ng gobernador. Wala na tayong magagawa dyan sa kalabaw mo, Ate Marites. Saka, hindi taong pumatay dyan. Kita mo namang may kagat Pagpasalamat na lang po kayo at kalabaw ang inatake, hindi po kayo. Ay, May nako. point. May point si Bruce. Hayaan nyo na sila rito. Sumama na kayo sa akin dun sa sinasabing swimming pool. Naiintindihan ko talaga yung babaeng yun Ano nga ulit pangalan nun? Marites, no? Aba, malaking kawalan para sa kanya yung pagkawala ng alaga niyang kalabaw. Pero hindi naman yata tamang isisi na lang niya sa kahit sino yung mga nangyari. Chismosa kasi yan Kaya maraming naiinis sa kanya. Ay, Bruce, chika ko lang wala ka bang pamilya? Wala na. Ako na lang mag-isa sa buhay. Ito na pala yung swimming pool na sinasabi sa inyo. Maligo na kayong dalawa. Ay! Ang ganda! Ay, tara na, Grace! Teka, Bruce, ikaw, hindi ka ba maliligo? Hindi, bali babantayan ko lang kayo. Ay, Grace! Halika na! Sarap na tubig! Ang lamig! Excited naman masyado. Nandyan na. Ay! Aray! Aray ko naman. Nakakainis naman, Nadapa na naman. Napaklamsi ko naman talaga, Ay, hindi pa nga umihilom yung nauna ko sugat, Ano ba yan? Ano nangyari? Narinig ko natapakan na naman. Okay ka lang ba? Hindi ka kasi nag-iingat Ganito, huwag ka na lang maligo. Kailangan kitang dalhin pabalik ng kubo ninyo. Mukhang malalim ang sugat mo. Tignan mo. Ang daming dugo. Sige na. Dali mo na ako doon sa kubo. Sa unang pagkakataon, Miss Jem, tinitigan niya ako ng mabuti sa mga mata. Biglang nawala ang hapdi at sakit na nararamdaman ko sa sugat ko ng mga sandaling iyon. Binuhat niya ako at kitang-kita ang pag-aalala sa kanyang muka. Mabilis siyang naglakad pabalik sa kubo
habang nakatingin sa tuhod kong patuloy na nagdurugo. Pagdating namin sa kubo, maingat niya akong inilapag sa upuan. Itinuro ko sa kanya ang first aid kit na dala namin at nang makita niya yon, agad niya akong ginamot. Sa pagkakataong iyon, masasabi kong iba siya sa mga lalaking nakilala ko. Hindi siya mapagsamantala. Isa iyon sa mga dahilan kung bakit wala pa akong naging nobyo dahil natatakot akong maloko ng lalaki. Ito, ayos na. Magpahinga ka na lang muna dito ha. Alam mo sa susunod, mag-ingat ka kasi sa paglalakad. Masyadong halata na mayaman ka eh. Salamat. Yun lang yung sasabihin mo. Salamat. Ano pa bang iba kong dapat na sabihin? O siya, sige. Para may mapag-usapan man lang tayo. Kailan ka ba nagtatrabaho dito? Matagal na rin. Nung hindi pa si Mayor ang may-ari nitong lupain. So bale, amo mo na pala yung binilhan niya na lupa? Hindi niya ito nabiling lupa. Bale, sinanglato sa kanya. Nung babawiin na dapat ang lupa, nag-aaway pa sila ni Mayor. Ayaw kasi ni Mayor ibalik eh. Tapos biglang na-disgrasya yung may-ari. Natagpuan na lang na walang buhay sa banyo. Diyos ko, kawawa naman pala. Ay, Diyos ko, nandito ka lang pala. Akala ko tinanang ka rin ni Bruce. Ano? Oo, mo talaga. Nadapa lang ako kanina, kaya dinala niya ako dito sa kubo para gamutin yung sugat ko. O ano, di mo napansin, no? Kasi, busy-busy ka daw kakalublob sa swimming pool. Sobrang nag-worry ako sa'yo, B. Pasensya ka na, Bruce, ha? Ang akala ko kasi may ginawa ka ng hindi maganda kay Grace. Ay, mananagot ka talaga sa papa niyan. Alis na ako, ha? May kasama ka naman na dito, eh. Magkita na lang tayo ulit mamaya o kaya bukas. Sige, salamat Bruce, ingat ka. Ay! Napakainsa naman ang closeness din yung dalawa. Hoy, aminin mo, sinadya mong madapa, no? Para makuha mo ang atensyon niya. Ano? Lukarit ka. Di ako ganong klase ng babae, no? Ano, gugustuhin ko bang masaktan yung sarili ko at magkapeklat ako? Yung maganda kong legs, hello? Ay, nako. Ikaw talaga. Pero, ay fine, naaminin ko. Kinilig ako nung... Ay, oy, diba sabi ko sa'yo, wala sa syudad ang lalaki para sa'yo? Kundi nandito sa baryo ni Mayor Lupin, no? Ay! Simula noon, mas lalo pa kaming naging malapit ni Bruce. Palagi siyang dumadalaw sa kubo para makita ako. Ang mas nakakatawa pa, may dala siyang mga prutas at bulaklak para sa akin. Hindi ko inaasahang mas lalong lalalim ang nararamdaman ko para sa kanya. Palagi na rin kaming pumupunta ni Carlo sa bahay niya. Ngunit, kapansin-pansin ang madalas niyang pag-alis kapag sumasapit ang dilim. Ilang beses naming sinubukang puntahan siya bandang 7:00 ng gabi. Pero lagi siyang wala. Isang beses, dumating siya sa kubo habang wala si Carlo. Dahil kumuha ito ng nyog, napansin ko ang sugat sa kanyang braso. Para itong kinalmot ng matulis na kuko. Ilang gabi na kami pumupunta sa bahay mo pero lagi ka namang wala. May nakapagsabi nga sa amin na isa sa mga residente dito na umaalis ka raw eh. Pwede ko bang malaman kung saan ka pumupunta tuwing gabi? Kada gabi kasi, iniikot ko yung buong Nyogan. Oo, binabantayan ko kung may magnanakaw. Ano naman nangyari dyan sa sugat mo? Wala, nasagi lang sa matalim na kahoy. Ay, nako. Sa tingin mo ba maniniwala ako sa sinabi mong yan, ha? Aminin mo na kasi. Aminin mo na yung totoo. Saan ka ba pumupunta palagi? Ano? May babae kang pinupuntahan, no? Wala, ano ka ba? Ikaw talaga kung ano-ano ang iniisip mo. Teka, para kanino ba tong kape? Para sa'yo. Pero nagsisinungaling ka sa akin kaya hindi ko na lang ibibigay. Hindi ako nagsisinungaling, totoo ang sinasabi ko. Umaalis ako dahil binabantayan ko ang Nyogan. Maniwala ka sa akin. Saka kung pwede lang na huwag kayong pumunta sa bahay kapag kagabi. Baka pwedeng sa umaga na lang. Oh, kita mo, tulad yan. Halatang halata, meron ka talagang tinatago eh. Wala. Ay, nako. Sige na nga. Ay, bibigay ko na lang tong kape. Salamat.
Alam mo, ang mabuti pa, sunduin na lang natin si Carlos Sanyogan. Huwag ka na magtampo. At saka maliit lang naman tong sugat ko malayo sa bituka. Iniisip ko lang kasi na baka naman magka-infection ka dyan sa sugat mo. Ano, ang Hindi lalim yan. mo. Tara na, umalis na tayo. Puntahan natin si Carlo. Oh, hawakan na lang kita ha. Mamaya bigla ka na namang bata pa eh. Lampa ka pa naman. Wow ha, kumakalam pa ka naman sa akin. Ay, Bruce, tingnan mo yung mga tao dun, oh. Ano kayang pinagchichismisan nila dun? Oh, nandun din pala si Carlo. Teka, oo nga no. Mukhang may kakaiba na namang nangyari kagabi. Carlo! Carlo, huy! Di ba sabi mo kukuha ka ng mga nyog? Hindi na natuloy kasi nga may nakita kaming bangkay dito. Ano? Ayan o, tinakpan nila na tela. Diyos ko. Aling Virgie, sino po yung namatay? At ano yung kinamatay niya? Ay, naku eh. Si Susan ang namatay. Yung buntis na asawa ni Dido na Lasinggero. Eh, may butas pa nga yun dyan, tapos wala na yung sanggol. Ano? Ay, Diyos ko. Ay, teka. Paano pong nangyari yun? Paano pong nawala yung sanggol? Ay, naku, hindi ko rin alam. Basta ang nasabi lang sa akin, nung nakaraang linggo, yung kalabaw ni Marites ang naging biktima. Tapos ngayon si Susan naman. Ay, naku, Diyos po, santo'y kawawa talaga. Dapat nga manganganak na yan ngayong buwan. Sino naman kaya ang susunod na mabibiktima ng lindik na kriminal na yon? Ay, nakakaloka. Hindi pala mga hayop lang ang binibiktima dito, kundi pati na rin mga tao. Sigurado ako, adi kami kagagawa nito. Wala matinong tao gagawa ng ganito klaseng krimen, no? Tama ka, Carlo. At kailangan pagtuunan ng pansin ng baryo to. Tatawagin ko si Mayor, ha? Kailangan niyang malaman yung mga nangyayaring to. Ako nang tatawag kay Mayor. Magdoble ingat na lang kayo sa gabi, lalo na mga dayo kayo dito. Bago kami umalis sa pinangyarihan ng krimen, sinulyapan ko muna ang bangkay. Biglang umihip ang napakalakas na hangin at lumipad ang telang nakatakip sa katawan nito. Nanayo ang balahibo ko sa sobrang takot nang makita ko ang malaking sugat sa tiyan ng bangkay. Hinatid kami ni Bruce pabalik sa kubo. Kahit siya, wala ring maipaliwanag kung bakit may ganoong pangyayari. Kaagad din siyang umalis upang tumulong sa pag-aasikaso ng bangkay. Kahit natatakot ako, nagpaalam ako kay Carlo na maliligo ako sa labas dahil nasa labas ang banyo. Uy, kaya mo ba lumabas ng kubo ng ganitong mag-isa? Gusto mo samahan na kita, friend? Okay rin naman kung sasamahan mo ko. Basta doon ka lang sa labas ng banyo, ha? Kahit big ka, lalaki ka pa rin. Ay, Diyos ko. Bakit naman kasi nakaiwalay ang kubo sa banyo? Kailangan pa nating lumabas dito. Natatakot pa naman akong lumabas. Kaya nga eh. Pero, bakit ka naman matatakot? Walang mangyayaring masama sa atin dito, no? Tara na, para makapagpahinga na tayo kaagad ng fresh naman tayo. Tara. Oh, sige na, pumasok ka na dyan sa loob ng banyo. Bibilisan ko lang. Alam mo, B, totoo nga ang sinasabi nila. Kung saan pa yung tahimik, doon pa talaga mas delikado, no? Parang gaya na lang din dito. Yung mga tao dito, hindi porke tahimik at mababait, hindi na delikado. Alam mo, ikaw, hindi kita maintindihan eh. Alam mo, ibig mo sabihin? Simple lang, no? Tahimik ang lugar na to, pero delikado. Ay nako, wag kang mag-alala. Kapag nalaman ni Mayor yung mga ganitong pangyayari, magagawa na rin naman agad ng solusyon yan, no? Sana talaga. Kawawa naman mga tao dito. Naku, Carlo, bibilisan ko na. Sandali lang, hantayin mo ako Bilisan dyan, mo na dyan, may umaalulong ang aso! Ay naku, ang sabi nila kapag umaalulong ang aso, may nakikita raw itong demonyo. Basta, mga masasamang nilalang. Diyos ko, ito na nga, tapos na ako. Bumalik na nga tayo sa loob, Carlo. Carlo, tara na, bilis. Pumasok na tayo sa loob. Diyos ko, may ulong lumalutang. Diyos ko, may demonyo nga! Bakit bibito kayong ulo na yan, ha? Oo nga. Diyos ko, anong klaseng nilalang ba yan? Isa lang masisiguro ko. Papakani bang nilalang na yan? Di mo naglalaway na siya habang nakatingin sa atin. Umawa ka sa akin, Grace. Tumakbo na tayo! Carlo, ano ba yan? Ako, patuloy lang ipaghabol sa atin ang ulong nakalutang. Ano ba yan, Lord?
Bilisan mo na lang, malapit na tayo sa pintuan ng kubo. Bilis! Tumapit! Aray! Carlo naman! Ano ba yan? Grace! Ano? Aray, iwan mo na ako. Iligtas mo na lang yung sarili mo. Ay, nako! Bilisan mo, bubuhatin kita! Papatuin ko na lang yung nilalang na yan. Ayun, eto, pato! Ah! Sige, lumapit ka! Tingnan natin kung hindi wala yung bituko mo sa ulo! Gumapang ako papunta sa kinaroroonan ni Carlo at nagtago sa kanyang likuran. Malakas na tumawa ang halimaw, kaya tumindig ang mga balahibo namin sa sobrang takot. Ang aswang ay lumilipad, pero wala itong pakpak, kundi gamit lang ang kanyang mga buhok. Mahaba ang dila nito at may matutulis na mga ngipin. Umatake ito sa kinaroroonan namin, kaya napasigaw ako ng napakalakas. Kaya naman hinagi si Carlo ang hawak-hawak niyang bato sa halimaw, pero mabilis itong nakailag. Napayakap na lang sa akin si Carlo sa sobrang takot. Ngunit mayroong isang nilalang na dumating para iligtas kami. Hinuli niya ang halimaw na iyon at winasak ang ulo nito gamit ang kanyang kakaibang lakas. Grace, nakaligtas ka tayo sa isang halimaw pero sa isang yan sigurado hindi na! Teka, itayo mo nga ako! Pumasok na tayo sa loob ng kubo, bilis! Oh, ito na, halika na! Ang halimaw! Nakatingin sa atin, Carlo. Ako hindi. Teka, bakit parang kahawig ni Bruce yung halimaw na yon? Kawig ni Bruce? Ha? Oo nga! Hindi lang siya basta kawig ni Bruce, kundi Diyos ko, siya nga talaga yan! Isang halimaw si Bruce! Teka, anong nangyari yun? Ano naging halimaw si Bruce? Diyos ko, bakit naman siya pa? Ayos lang ba kayong dalawa? Wala bang nasaktan sa inyo? Diyan ka lang. Huwag kang lalapit. Hanggang diyan ka lang. Hindi ako masama. Nandito ako para iligtas kayong dalawa. Isa ka pa rin halimaw. Ay, oo ka, tama! Di ba yung tsura mo? Tama! Ang creepy! Parang isa akong aswang na yanggaw. Hindi yung lihim sa lahat ng mga taga rito. Ano? What? Alam ng lahat na isa kang aswang? Oo. Alam nilang lahat. At mabuti akong aswang. Hindi ako nananakit ng mga tao rito. Ako ang tagapagbantay ng baryo na to. Laban sa mga masasamang aswang. Matagal ko na to ginagawa. No! Huwag mo kami uutuin! Grace, pumasok na tayo sa loob. Huwag ka makikinig sa sinasabi niyan dahil isa yung sinungaling! Takot at sakit ang nararamdaman ko nang malaman ko ang kanyang tunay na pagkatao. Ito ang unang beses na nagkagusto ako sa lalaki pero nauwi ka agad sa pagkabigo. Hindi ako nakatulog ng maayos ng gabing iyon dahil iyak ako ng iyak sa pagkadismaya. Hindi ko matanggap na isa pala siyang halimaw, na isa siyang aswang na yanggaw. Kinaumagahan, gusto kong mapag-isa. Pumunta ako sa sapa para maglaba. Ganoon akong tao. Kapag may problema, ibinubuhos ko ang lakas ko sa pagtatrabaho para makalimutan ko ang mga iniisip ko. Hindi ko naman inaasahan na darating si Bruce doon para lamang kausapin ako. Bakit ka nandito? Pwede ba umalis ka na lang? Huwag mo na ako lalapitan kahit Maniwala ka kailan. naman sa akin. Hindi ako masamang nilalang kagaya ng mga iniisip mo. Hindi ko lang masabi sa iyo ang totoong pagkatao ko dahil... Ayan, alam kong lalayo ka. Malamang talaga lalayuan kita, no? Ano bang inaasahan mo? Na matutuwa ako kapag nalaman kong aswang ka? Oo, sige, nagpapasalamat ako sa paglitas mo sa amin kagabi. Pero hindi Kung ibig gusto sabihin mong malaman na... ang katotohanan, magtanong-tanong ka na lang dito. Alam nilang lahat ang pagkatao ko at sila na mismong magsasabi sa iyo kung ano at sino ako. Wala akong plano magtanong kung ano ka rito. Kung talagang hindi ka masamang nilalang, pakita mo. Yun lang naman, di ba? Yung sumalakay sa inyo, isa siyang aswang nawuwog. Yun ang tawag doon. Dahil sa kanila pinoprotektahan ko ang sityo na to. Ang akala ko nga naubos na sila eh. Hindi naman ako papayag na gambalain nila ang baryo. Yung nangyaring pagkamatay ng babaeng buntis at ang mga hayop, sigurado ako kagagawa nila yon. Sige na, umalis ka na. Marami pa akong gagawin. Maraming gagawin eh, parang tapos ka na nga ata maglaba. Alam mo, ito yan eh. Napilitan na akong ilabas ang pagkatao ko kagabi dahil sa takot ko na baka mapahama ka. Teka, alam na ba ni Mary yung tukol sa pagkatao mo? Hindi.
at walang dahilan para malaman niya. Pinoprotektahan naman ako ng mga tao dito eh. Kita mo naman oh, hindi sila nagsasabi kay Mayor na isa akong aswang na yanggaw dahil mabait naman ako. Masisisi mo ba ako na mag-alala ako ng ganito, ha? Nagtiwala kasi ako sa'yo eh. Tapos malalaman ko na lang na isa ka palang aswang. Alam kong pagkain ang tingin mo sa Ano amin ka ba? mga tao. Ikaw lang ang nag-iisip niyan. Kung masama ako dapat nung unang gabi pa lang, di ba, sinalakay ko na kayo. Hindi mo ata alam na binabantayan ko kayo palagi. Ano? Binabantayan mo kami palagi? Tumango siya sa akin at ngumiti, pero umiwas ako ng tingin. Kahit papaano, nagdulot ng saya sa puso ko ang nalaman ko. Pagkatingin ko ulit sa kanyang kinaroroonan, wala na siya. Nakita ko na lang ang paggalaw ng mga matataas na damo sa paligid ng sapa. May takot pa akong natitira, pero hindi na yon kagaya kagabi. Nang pauwi na ako galing sa sapa, nakasalubong ko naman si Mang Carlito. May dala siyang mga kahoy galing sa gubat. Kaagad niyang inilapag sa gilid ng kalsada ang dala niya at umupo sa bato para magpahinga. Ay, Iha, mukhang galing ka sa sapa magpahinga ka na muna rito. Nagugustuhan mo na ata ang lugar namin, ano? Wala ka pa bang balak na bumalik sa syudad? Sa ngayon po, wala po muna. Maganda naman po dito kaya lang parang hindi po ligtas eh. Sa ngayon, wala pa po akong balak na bumalik kaagad. Dapat nga, 1 linggo lang akong bakasyon dito pero hindi pa naman kami pinapasundo ni Mayor po kasi. Paano mo naman hindi nasabing ligtas? Ay, para alam mo ha, may bantay itong baryo namin. Yung bantay namin dito, hindi pa karaniwan yon. Teka, si Bruce po ba yan tinutukoy niyo? Oo. Ganito kasi, mabait naman ang batang yun at mapagkakatiwalaan. Maaasahan din dito sa lahat ng bagay, lalo na pagdating sa panganib ba? Alam ko na po yung sikreto ni Bruce. Tatanong ko lang po sana kung totoo po ba yung sinasabi niyang alam ng mga taga-baryo na isa siyang... Oo, isang aswang. Tama ang pagkasabi niya. Isa siyang aswang na yanggaw na walang ibang ginawa kundi protektahan kami laban sa iba pang mga aswang. Kung ganon, hindi talaga siya nagsisinungaling sa akin. Aba hindi, Diyos ko naman, Diyos por santo. Halos kami lahat dito alam ng pagkatao niya eh. Paano mo naman nalaman ang pagkatao niya? Sinalakay po kasi kami kagabi ng halimaw eh. Ano? Yung halimaw na ulo tapos may bituka. Ay. Ano nga yung tawag ni Bruce doon? Wuwog? Wuwog daw po. Oo. Naikwento nga sa akin nung isang araw na mayroong aswang na umatake. Malapit sa akin si Bruce. Close kami niyan eh. Kaya lahat ng mga nangyayari dito sa akin unang sinasabi. Ganun po ba? Oo, kaya huwag ka mag-alala. Aba, kung tutuusin, mas ligtas ka kapag nasa paligid mo si Bruce. Ayun na pala kasama mo. Mukhang sinundo ka ata. Oo nga po eh. Uy, Grace, tagal mo naman umuwi. Ang akala ko pa naman, nadapa ka na naman sa ilog tapos tinangay ka na ng tubig. Kung talaga, ang hilig mong pag-alalahanin ako. Doon naman, ang prani. Papahinga lang naman ako rito, tas naglaban na rin ng konti. Ay, Malayo din kasi yung sapat, nakakapagod maglakad nun. Siya. Mauna na muna ako sa inyo, ha? Sige po, Mang Carlito. Pero teka, gusto niyo po bang magpatulong kay Carlo na mabuhat ang mga kahoy niyo? Dili na. Sanay na ako magbuhat ng mga mabibigat. Simula pagkabata, ito na ginagawa ko eh. Mauna na ako sa inyo, ha? Sige po, ingat po. uy, ako nang bahala sa lalaban mo, Donya. Alam mo, huwag mong piliting mamuhay ng simple. Hindi bagay sa'yo, te. Nagmumukha kang bonsai. Ay nako, ewan ko sa'yo. Ay, ang ganda talaga na araw. Ay, biglang good mood, te. Oy, huwag mo sabihin na babalo ka na sa mga pangyayari. Diyos ko, mukhang pag-uwi natin dito, mukhang, benta lang diretso natin. Ha? Kasi di ba naman kasing hindi mapapakanta sa pagka-good mood? Alam mo kasi sa totoo lang ha, hindi na ako natatakot kay Bruce. Ay, Dahil may nakapagsabi sa akin na mabait talaga siyang uri ng aswang. what? Oy, ano ka ba? Naniniwala ka naman. Oy, Grace, alam kong in love ka dun sa lalaking yon, pero baka mamaya, iiyak mo na naman yan. Aswang tao yon. Ay nako, wala naman sigurong masama na magkagusto sa aswang basta mabuti siya, no? Pero habang nandito tayo, syempre, kikilalanin ko muna siya ng mabuti.
Kaya pakiusap lang ha. Huwag kang kontrabida sa buhay ko. Ay, naku, Diyos ko. Napakamot si Carlo sa kanyang ulo habang pinagmamasdan akong sumasayaw at kumakanta sa gitna ng kalsada. Naniniwala na akong mabuting aswang nga si Bruce, kaya walang dahilan para matakot, magalit at layuan ko siya. Nagsisisi ako kung bakit mas pinili kong husgahan siya kaagad noon, imbis na kilalanin pa. Makalipas ang ilang araw, hindi pa rin bumisita si Bruce sa kubo namin. Dahil doon, kami na lang ni Carlo ang pumunta sa kanya, ngunit hindi naman namin siya naabutan. Isang umaga, dumaan ang mga tao sa tapat ng kubo. Nagkakagulo sila dahil may natagpuan na namang bangkay sa gitna ng taniman ng mais. Sumama kami papunta doon upang makita ang pangyayari. Iba na paraan sa pagpatay ng taong to. Ay, pamilyar to sa akin eh. Hindi na to ko kagawa ng wugog. Ang mga biktima lamang ng mga wugog ay mga buntis o di kaya mga hayop. Ay nako ako na nga rin ay natatakot. Parang alam ko na kung sino may gawa nito eh. Nagkamali ata tayo ng pinagkatiwalaan, Mang Carlito. Sana talaga hindi tama ang hinala ko. Lahat ng mga tao dito nagtiwala sa kanya eh. Ay, nako wag lang talaga siyang magkakamali na sirain ang tiwala nating lahat. Kapag ginawa niya yun, ay, naku talaga naman. Ako mismo ang gagawa ng paraan para tapusin siya. Abay, ilang taon na natin siyang pinagkakatiwalaan dito sa baryo. Kinilala natin siya bilang tagapagtanggol tapos ganyan. Sandali, mawalang galang lang po Si Bruce po ba'y tinutukoy ninyo? Siya na nga at wala nang iba. Alam naming aswang yon pero tinago namin. Ang buong akala kasi namin, mapagkakatiwalaan siya at mabuti siya. Ay nako, pag nagkabali tayo, Bergie. Teka. Nasaan na nga ba yan si Bruce? Ilang araw ko na siyang hindi nakikita dito Ako, yun na nga. Alam niyo po bang hindi ko rin yung nakikita? Pag ganyan, ibig sabihin lang niyan na naku, may ginagawa na yang hindi maganda. Ay, yari na oy. Ay naku naman po kayo. Hindi po kaya aswang nawuwog yung may gawa lang nito? Huwag naman po kayong magbintang kaagad kay Bruce Wala naman po kayong ebidensya eh. Mang Carlito, diba sabi niyo mabuting tao si Bruce? Na kahit aswang siya, mapagkakatiwalaan siya, hindi siya masama kagaya ng iba. Naniwala po ko sa inyo eh. Oo nga, mabait siya. Pero hindi ko pwedeng sabihin na totoo lahat yun. Pwedeng magkamali ako. Ay, may kagat sa liig ang taong ito at namumutla. Ibig sabihin wala siya talagang dugo. Ang mga aswang na yagaw, paborito yan, dugo. Hindi ganito para na pagpatay ng mga aswang na wuwag. Chris, ano ka ba? Kung sila nga taga rito, kilalang mabait si Bruce, biglang nawalan tiwala. Alam ko kung anong pinaglalaban mo, pero kumising ka na, te. Teka, nasaan na ba kasi talaga si Bruce? Kailangan niya akong harapin para makapagpaliwanag siya dito. Sa harap mismo ng baryo. Kapag hindi siya nahanap, alam na, baka siya nga talaga may gawa nito. Ay, nako, basta ang aswang. Mananatiling aswang. Ayan ang pakatandaan ninyong lahat. Hahanapin natin yon ha? At kailangan niyang magpaliwanag sa ating lahat. Tama, nalintik ka na. Hinanap ng mga tao si Bruce, pero kahit saang lupalop ng nyogan ay hindi ito nakita. Sari-saring emosyon ang naramdaman ko ng mga sandaling iyon. Pero mas lamang sa akin ang sakit at kirot sa puso ko. Umaasa akong hindi tama ang lahat ng pangbibintang nila sa kanya. Sumapit ang ilang araw, hindi pa rin nakabalik si Bruce sa kubo. Ngunit patuloy lang na may nangyayaring krimen sa baryo. Nabalot kami ng takot at nagdesisyon ng lahat na bantayan si Bruce na makabalik sa kanyang kubo. Dahil doon, sumama kami sa kanila sa pag-aabang kay Bruce. Hanggang isang gabi, umuwi siya, dala-dala ang malaking bag. Ay, mabuti naman at nakabalik ka rito sa baryo. Hayop nga. Oo, umalis ka ba talaga o nagtago ka lang? Napakawalang hiya mo, Bruce. Bakit mo to ginagawa sa amin, ha? Ikaw din siguro ang pumatay sa alaga kong kalabaw noon, na. Oo nga. Ang galing mo din talaga magpanggap. Nagsisisi ako at nagtiwala pa ako sa'yo. Teka, anong ibig sabihin nito? Kakabalik ko lang po dito sa baryo dahil doon ako galing sa bahay ni Mayor. Grabe naman tong surprise na to. Nakakatakot naman po ata. Aba naman, Bruce. Hindi kami nagpapatawa. Alam namin na ikaw ang may gawa ng krimen. Alam naming lahat dito kung ano ang pinanggaligan mo.
Baka nga palabas mo lang yung mga aswang na wuwog para makapambiktima ka ng malaya. O ano? Naku po, hindi po palabas si Bruce yung aswang nawuwog ah. Kami po mismo ni Carlo makakapagpatunay na meron po talaga nun. Carlo, sabihin mo nga. Ay, tama. May aswang talagang wumug po. Yung ulo na lumulutang tapos may kasamang bituka. Pero, nasa inyo naman po yan kung sa tingin nyo si Bruce nga talaga may kagagawa ng krimen. Carlo naman, ano pa yan? Bakit ba? Pasensya ka na, Grace, pero walang patutunguhan yung nararamdaman mo para sa lalaking to, no? Kriminal yan. Halimaw pa. Pero ko, sayang. Gwapo pa naman pero nakakatakot. Ay, Teka, naku. sandali nga. Hindi totoo ang mga binibintang nyo sa akin. Sige, ilabas mo ang galit mo ngayon. Ipakita mo ngayon kung ano ka. Kung tutuusin, wala kaming panlaban sa'yo, pero tandaan mo ito, may kahinaan ka rin. Grace, kung ako sa'yo, layuan mo na ang Bruce na yan. Hindi naman pala tunay na mabait aswang yan eh. Masama siya. Kung ayaw mong mabiktima, umalis na kayo sa baryo namin. Kapag naulit to, hindi na kami magdadalawang isip na itaboy ka rito. Kaya-kaya ka naming paalisin dito, Bruce. Teka, paano kung palabas lang pala ng mga wuwog yung lahat ng to? Paano kung alam pala nilang may tagapagligtas kayo tapos ang una nilang plano, siraan si Bruce sa mga mata ninyo? Naiintindihan kita, Grace, pero for the good sake, tumigil ka na. Tama na. Let ko muna yung lalaki na yan. Bukas na bukas, alis na tayo. Grace, huwag ka maniwala sa kanila. Hindi ako masama. Hindi totoo yun. Tinalikuran siya ng lahat habang nagsasalita siya. Awang-awa ako kay Bruce. Nababasa ko sa kanyang mga mata ang lungkot sa mga nangyayari. Parang piniga ang puso ko habang pinagmamasdan siya. Wala din ako magawa ng mga sandaling iyon dahil pinagtulungan ako ng taga-baryong hilahin paalis sa bahay ni Bruce. Wala akong balak umalis sa baryo hanggat hindi napapatunayang inosente si Bruce. Sa mga sumunod na gabi, tuluyang tumigil ang nangyayaring krimen. Inisip ng lahat na baka nga si Bruce talaga ang nambibiktima. Tumigil lang ito dahil pinagbantaan. Isang gabi, nakahiga na kami ni Carlo. Dumating si Ate Marites upang ipaalam na nahuli na si Bruce sa gitna ng palayan. Nakita raw ito sa aktong pinapatay ang mga manok. Pambihira. Sabi ko na hindi nga kami nagkamali ng hinala sa lalaking yun. Siya talaga ang gumagawa ng krimen. Ngayon, paano pa siya makakapag-deny niyan? O sige nga, hindi na talaga. Lagot talaga siya sa mga taga-baryo. Sino po bang nakakita sa ginawa niya dun sa mga manok? Basta. Sumunod lang kayo sa akin at malalaman nyo rin mamaya. Ate Marites, naniniwala po ba talaga kayong si Bruce ang may kagagawa ng lahat ng to? Kasi ako po hindi eh. Ay nako, basta ako naniniwala ako. Inulit niya lang ang ginawa ng tatay niya noon dito sa baryo. Alam niyo bang, traidor din ang tatay niya noon. Nangako na poprotektahan niya ang lahat noon. Pero anong ginawa? Abay, pumatay ng mga residente. Naniniwala nga ako na yung tatay niya ang tumapo sa matandang may-ari nitong lupa eh. Ay nako. Ito kasing si Grace eh. Pinausap ko na umalis pero ayaw niya. Teka, bakit ba hindi pa tayo pinapasundo ni Mayor? Mahina kasi ang signal dito kaya hindi tayo makatawag sa papa mo eh. Ay naku, hindi muna tayo aalis. Ano? Gusto ko munang malaman ng lahat ng nagkakamali sila. Ay, Wala naman talaga kinalaman si Bruce sa mga nangyayari eh. Naniniwala ako sa kanya. Ay, teka nga. Teka, ayun sila, bilisan natin! Ha? Nandito na ba ang lahat? Ay, oo. Ay ako, nandito na kami. Kailangan pigilan natin si Bruce. Hindi niya pwedeng ulitin sa atin ang ginawa ng ama niya. Tama. Maniwala kayo sa akin! Hindi ako gumagawa nito! Hindi ako pumatay sa mga alaga ninyo! Teka, bakit niya ba tinatali si Bruce? Ano ba? Pakawalan niyo nga siya. Chris, pwede ba? Kumalma ka lang, labas ka na dyan. Huwag ka na makisali, pwede. Ako na bala. Ano kasi? Pero tama si Grace. Bakit nyo tinataliin ng kadena si Bruce, Mang Carlito? Bakit may itakang mga kalalakihan habang nakatayo sa gilid niya? Dahil balak namin tapusin ang buhay niya. Ano? Wag na wag niyong gagawin yan. Hindi niyo siya pwede saktan ng walang kalaban-laban. Ano ba kayo? Hoy, Carlo, pigilan mo yan si Grace.
Hindi siya pwedeng lumapit kay Bruce. Hindi pwede. Vicky, manadamay tayo sa ginagawa mo eh. Hindi ako papahig na saktan nila si Bruce ang ganito. Pakawalan niyo siya. Pakawalan niyo siya. Ano ba? Kapag hindi niyo sinunod yung gusto ko, mananagot kayong lahat sa akin. Ano ha? Wala ba talagang kikilos? Hindi niyo ba siya talaga papakawalan? Grace, kapakanan lang ng lahat ang iniisip namin. Gawin mo na yung inuutos ko sa inyo. Alisin niyo yung kadena nakatali kay Bruce dahil inosente siya. Naniniwala ako inosente siya. Bruce. O sige na, makawalan nyo na yan si Bruce. Salamat, Grace. Ang akala ko wala ka ng tiwala sa akin eh. Hindi porket nakalaya ka na sa kadena, ay tuluyan ka na makakalaya. Mga kasama, tapusin nyo na yan si Bruce. Naghanda ang taga-baryo upang atakihin si Bruce pero mabilis niya akong hinatak sa kamay upang makatakas. Nakita kong tumakbo din ng mabilis si Carlo upang sumunod sa amin. Takot na takot ako pero ang inisip ko ay makaligtas si Bruce laban sa galit ng mga tao. Dinala kami ni Bruce sa gitna ng kagubatan habang mabilis na tumatakbo. Sumisigaw ang mga tao habang nakasunod sa aming likuran. Ngunit nang makarating na kami sa bangin, biglang lumitaw ang mga aswang na wuwog. Napatigil ang lahat nang makita ang mga halimaw na lumulutang sa ere. Nanginig ako sa takot at ramdam ko ang malakas na pagpisil ni Bruce sa mga kamay ko. Inutusan na kaming dumapa sa lupa habang ang ilang taga-baryo ay sinusugod at inaatake na ng mga halimaw na wuwog. Bruce, bakit kailangan namin dumapa? Ikuri mo ako talaga lalaki ka. Tingnan mo, dumi na ata ng kalabaw ito dumidikit sa pisngi ko eh. Tiisin mo na lang muna yung dumi ng kalabaw kaysa naman makain tayo ng manguwog. Tumapa na kayo para hindi nila kayo mabiktima. Hindi lalapit ang mga yan sa inyo dahil natatakot silang masagi sa lupa ang kanilang mga bituka. Teka, ikaw ang tagapagtanggol nila, di ba? Kailangan ka nila kaya iligtas mo yung mga tao. Iligtas. Sige nga, nararapat ba tulungan ng mga tao na yan pagkatapos ng ginawa nila sa akin? Nasaktan ako sa ginawa nila. Yun na nga eh. Ito na yung tamang pagkakataon para malaman nilang nagkakamali sila sa hinala nila sa'yo. Sige na, iwanan mo na kami ni Grace. Hindi naman makakalapit sa amin yung mga halimaw na yan eh. Ay, Diyos ko lang, baawa ka naman sa amin. Ayoko matapos ang buhay ko dito. Handa na ba kayo makita kung paano ako magpalit ng anyo? Wala naman kaming choice eh. Kundi, makita talaga yung pagpapalit anyo mo. Sige na, go na, go na. Gawin mo na ang nararapat. Ilabas mo na ang aurahan mo bilang aswang. Teka, oh my God. Ba't mo inuubad ang t-shirt mo? Ganito ako magpalit ng anyo eh. Dito lang kayo, Grace. Mag-iingat ka. Ikaw rin. Tingnan mo habang naglalakad si Bruce, nag-iiba na yung ano niya. Umahaba ng mga kuko niya tapos nagkakaroon ng mga pangil. Magiging aswang na nga kasi, di ba? Ay, Diyos ko. Ano bang meron sa mga aswang na wuwog kasi na yan? Ulo na nga lang sila at bituka pero ang bibilis pa rin makapatay. Kaya nga, dahil pa nila may mga kamay at paa. Parang manananggal din ang kanilang datingan. Dahil humahaba yung dila, Diyos ko. Diyos ko, dito ata ang pugat ng mga aswang nawubugi. Teka, Diyos ko, sana manalo si Bruce. Kapag hindi siya nagtagumpay dito, mamamatay tayong lahat dito, Carlo. Ay, naku. Wala na tayong matatakbuhan dahil bangin na to, di ba? Grace, tingnan mo si Bruce. Lahat ng mga nahuhuli niyang aswang nawuwag, nagagawa niya patayin. Naanisan niya ng bituka at winawasak ang mga ulo nila. Bruce, sige, ubusin mo na yung mga halimaw na yan. Tapusin mo na silang lahat. Kahit nasa peligro kami, hindi ko mapigilang matuwa habang pinagmamasdan si Bruce na nilalabanan ng mga aswang na wuwog. Ang ilang taga-baryo ay tumakas sa sobrang takot sa mga nangyayari. Ngunit nang makita ko ang ilang taga-baryo na wala ng buhay, doon nanlamig ang katawan ko. Maraming dugo ang kumalat sa lupa dahil sa mga wuwog. Napansin kami ng isang wuwog, kaya lumutang ito ng mabilis papunta sa kinaroroonan namin. Gumulong kami ni Carlo para hindi kami matamaan ng atake ng halimaw. Hindi pa rin sumusuko ang aswang na wuwog. Natatakam itong nakatingin sa amin ni Carlo. Nang muli itong umatake, hinawakan ko ang bituka ng aswang. Hinila ko iyon kaya umangil ang halimaw. Malakas ang aswang na to, Carlo. Tulungan mo naman ako hilahin yung bituka nito para mapatay na natin to. Oo na, ito na. Alam mo, aswang ka, nanggigigila talaga ako sa iyo. Nananahimik kami rito tapos sinatake mo kami. Harapin mong katapusan mo sa kamay na bakla tulad ka!
maghahabol sa kanya! Tutulungan natin si Bruce, diba? Kaya natin to. Anak ng... Mahaba na yung dila niya, Carlo. Sandali! Ako na bahala sa alimaw na to. Tatanggalan kita ng dila! Yeah! Umaangat na tayo! Yoko! May huwag na paparating! Hindi. Bruce, ayos ka lang, ha? Ayos lang ako. Tumaba lang kayo ulit. Delikado kapag natamaan kayo ng mga mahabang dila ng mga huwag na yan. Wala kayong ligtas kapag nagkataon. Kaya mo pa ba talaga, Bruce? May sugat ka! Malit na sugat lang to. Tatapusin ko lahat ng mga huwag hanggat kaya ko. Grace! Sinasalo ni Bruce ang pag-atake sa atin ng mga uwog. May sugat na siya, kaya hindi natin alam kung hanggang saan niya kakayanin ang lahat ng to. Ano gagawin natin? Hindi tayo makakaalis dito, Carlo. Kailangan nating manatili sa pagdapa dahil kung hindi, mabibiktima tayo ng mga lintik na wuwog na yan. Nakakainis namang mga halimaw yan. Alam mo hindi ko talaga inaasahan na makaka-encounter tayo ng ganito karaming halimaw. Anak ko, Grace, sumama na kayo sa akin, bilis. Nakita ko ang kubo na baka wuwog. Teka, uy, Grace, si Oliver G! Dalian nyo na. Hindi makakalapit ang mga wuwog dahil may tinig ng alibango itong suluko. Halika, Grace, tara na, tumayo na tayo dito. Bilis, bilis! Sige, Susudugin natin ang kubo ng mga wuwog na yon, ha? Yun lang ang mabilis na paraan para matalo natin sila. Teka, asa po ba banda ang mga kubo ng mga tsakang aswang na yan? Doon sa pinakadulo na gubat. pero paano naman po si Bruce sa Aling Virgie? Tingnan niyo po siya, oh. Nakikipaglaban siya sa mga aswang nawuwog ng mag-isa. Samantalang ang dami-dami ng kalaban niya. Oliver G, teka, para napapansin ko umiikot lang yung mga uwog sa atin eh. Hindi na ba sila makakalapit? Takot na mga wuwog sa tinik. Kaya hanggang dyan na lang sila. Sumunod kami kay Aling Virgie, papunta sa kubo kung saan nakatago ang mga katawan ng mga wuwog. Halos hindi ako makapaniwala nang makita ko kung gaano karaming katawan ang naiwan doon. Bagay na hindi ko inaakalang ako mismo ang makakasaksi. Nanginginig ang katawan ko habang papalapit sa mga katawang walang ulo. Agad naming sinindihan ang mga katawan gamit ang sulo na dala ni Aling Virgie. Nang simula ng kumalat ang mga apoy, umalis na kami sa kubo at bumalik sa kinaroroonan ni Bruce. Nadatnan naming nagwawala ang mga wuwog sa ere, habang si Bruce naman nakahiga sa lupa, sugatan at duguan. Diyos ko, ang lala ng mga sugat mo, Bruce. Kailangan mo magamot ka agad, ha, dahil kung hindi baka maubusan ka ng dugo. Ayos lang ako, Grace. Maraming salamat sa pagtitiwala sa akin na hindi ako masamang nilalang. Ano ka ba? Naniniwala ako sa'yo. Patawarin mo ko kung nung umpisa, hinusgahan din kita. At iniwasan nung una. Hindi ko lang kasi talaga maiwasan na matakot sa'yo dati. Teka nga, ano ba mag-uusap pa tayo dito? Kailangan na nating umalis dito at baka mamaya may iba pang mga aswang na buwag ang dumating. Aling Virgie, matutulungan mo ba kami? Ay, teka, ano na ba na maitutulong ko? Kailangan ko nang umalis dito at balikan ang apo ko. Ito ang sulo. Dalhin nyo yan, ha? Alam ko na. Si Bruce. Si Bruce ang habol ng mga wuwog at kapag manatili siya rito, ay madadabay ang lahat. Alis po ako para sa kaligtasan ng lahat. Teka, yung mga sugat ko. Naku, sana nga gumaling ka, Bruce. Patawarin mo kami sa mga nangyari. Naniwala lang kasi ako sa mga senyales na nakita ko o siya maiwan ko na kayo. Teka, di ba aswang ka? Alam ko pwede mong gamitin yung laway mo para gamutin yung sarili mo. Ewan ko lang kung totoo yun Kailangan ko muna makapagpahinga. Hindi ko lang alam kung bakit nagwawala ang mga wuwog ng biglaan kanina At namatay ng biglaan pero mabuti na rin dahil wala na akong kayang lumaban. Nakita namin ang kubo ng mga wuwog. Sinunog namin yung katawan nila na pugot yung ulo. Tumayo ka na nga riyan. Umalis na tayo rito. Hindi, ako na nga alis. Kapag sumama kayo sa akin, hindi ko na kayo kayang protektahan. Bukas na bukas umalis na kayo ng baryo. Hindi kayo ligtas dito. Hindi kita hahayaang umalis ng mag-isa, Bruce. Ano ka ba? Ligtas nyo ng sarili ninyo. Carlo, bumalik na kayo ni Grace sa kubo. Protektahan mo siya. Ano? Ay, ayoko naming iwan dito, Bruce. Pinakita mo na sa amin na mabuti kang aswang. Hindi porket ganyan ang kalagayan mo, iiwan ka na namin, no? Meron akong sikretong kubo malapit sa may kagubatan. Pumunta tayo doon. Kung gusto nyo talaga ako samahan, sige na. Pinagtulungan naming alalayan si Bruce. Habang naglalakad, ilang beses siyang natumba.
Hirap kaming alalayan siya dahil malaki at mabigat ang kanyang katawan. Nanghihina siya dahil sa kanyang mga sugat. Nang makarating kami sa gitna ng kawayanan, tuluyan siyang bumagsak sa lupa. Kaya napaiyak ako sa takot na baka may masamang mangyari sa kanya. Alam kong lumalaban siya, ngunit ang katawan niya ay kusang bumibigay at nanghihina na. Nagpaalam si Carlo para subukang maghanap ng mga halamang gamot para sa sugat ni Bruce. Nang makaalis na si Carlo, hindi ko napigilan ang sarili kong yakapin ng mahigpit si Bruce. Napahagulgol ako ng mga sandaling iyon. Naninikip ang dibdib ko dahil hindi ko magawang iligtas ang lalaking mahal ko. Bruce, parang awa mo na, ayoko mawala ka. Handa akong iwan ang lahat-lahat para lang sa'yo. Unang kita ko pa lang sa'yo, gusto na kita, kaya please naman. Huwag mo akong iiwan mo. Ano ka ba? Huwag kang umiyak. Hindi ako ang dapat mo iniiyakan. Kahit mawala ako, gusto kong malaman na sobrang saya ko na nakilala kita. Bruce, lumaban ka naman, no? Please, lumaban ka. Lumalaban ako pero hindi ko alam kung hanggang saan ang kaya ko. Alam mo, mas matatanggap ko pa kung ituring akong halimaw ng ilan. Basta huwag ka lang. Kung alam mo lang na ikaw ang nagbibigay ng liwanag sa buhay ko. Pero alam kong hindi papabor sa akin ang panahon. Langit ka, lupa ako. Hindi tayo magkapantay sa lahat ng bagay. Wala akong pakialam. Hindi na mahalaga kung ano ka, Bruce. Handa ako ipaglaban ka sa lahat. Hindi ko kaya mawala ka, Bruce. Kaya please naman lumaban ka. Mayor, nandito sila. Grace, mabuti na lang talaga dumating si Mayor. Diyos ko, tamang-tama yung dating niyo, Mayor. Kailangan po namin ng tulong si Bruce po. Ano nangyayari? Makarami niya sugat dahil sa pakikipaglaban sa mga aswang nawungon. Ano? Tulungan po natin siya. Hindi ko naman sinabing magpakabayani siya rito eh. Ang sabi ko lang sa kanya, ang niyoga ng bantayan niya. Ano? Hindi niyo po ba nakita yung kalagayan niya? Tingnan niyo nga po. Marami po siyang sugat at nauubusan na po siya ng dugo. Pero kahit konting pag-aalala, hindi niyo man lang magawa. At bakit ba nagkakaganyan ka? At bakit ka nag-aalala sa kanya? Huwag mo sabihin may halaga na sa'yo si Bruce na isang magsasaka. Sumama ka na sa akin. Iuuwi na kita sa inyo. Hindi, ayoko. Hindi ko siya iiwan dito. Ano ba? Awa ka naman kay Bruce. Marami siyang niligtas ng mga residenteng nakatira dito sa baryo. Imbis na pasalamatan, parang siya pa yung naging masama. At bakit naman ako matutuwa sa ginawa niya? Alam mo, Bruce, isang malaking pagkakamali na mas pinili mong maging tagapagtanggol. Kung sana nakiisa ka na lang sa akin, baka hindi pa nangyayari ito sa'yo. Wala ka talagang pinagkaiba sa tatay mo. Hindi ka magtatagumpay sa binabalak mo. Talaga? Sa tingin mo ba mapipigilan mo pa ako? Hindi. Hindi magyayari yun dahil tatapusin na kita! Nanlaki ang mga mata ko nang makitang kinagat ni Mayor sa leeg si Bruce. Nalito kaming pareho ni Carlo. Biglang lumitaw ang ilang aswang naguwog sa paligid at pinalibutan kami. Humarap si Mayor Lupin sa amin at kinilabutan ako nang makita ang itsura niya. Doon ko napagtagpi-tagpi ang mga pangyayari. Si Mayor ay hindi normal na tao. Kontrolado niya ang mga wuwog at isa din siya sa kanila. Hinawakan ako ng mga tauhan ni Mayor, kaya nagpumiglas ako. Galit na galit ako nang makitang hindi na gumagalaw si Bruce. Nakahandusay na ito sa lupa at sigurado akong wala ng buhay. Walang hiya ka! Walang hiya ka! Magbabayad ka sa ginawa mo kay Bruce, lalong-lalo na sa akin! At sino maninigil sa akin? Ang tatay mo? Para lang malaman mo, tinapos ko na siya. Sa mismong pababahay ko, kagabi lang. Ano? Anong ginawa mo sa baba ko? Hayop ka! Hayop ka! Ano ba? Demonyo ka! Demonyo talaga ako simula pa lang. Alam mo, Grace, ikaw ang nakikita kong nararapat na gawing alay ng mga angkan naming uwog. Kapag natapos na ang ritual, tuluyan na kami magiging malakas. Makakamit na namin ang buhay na walang kamatayan!
Ikaw pala kalimaw sa likod nito! Animal kang mayor ka! Pinagkatiwalaan ka na lahat ng tao pero inutubo lang ang mga taga-baryo! At ang lahat ng mga nauuto ko ay gagawin kong mga aswang na wuwog. Walang makakapigil sa akin. Huwag ka na masaktan, Grace. Ganyan talaga ang buhay. Minsan, may makikilala kang tao magpapatibok ng puso mo. Pero iiwan ka lang din sa ere. Kaya nitong si Bruce. Hindi ka nga nagawang ipaglaban at protektahan. Carlo, malabo na yata tayo makaalis dito. Hinatid natin dalawa yung buhay natin sa baryong to. Wala na si Bruce na tagapagtanggol ng mga residente dito. Dahil ang lahi ni Bruce ay ang mga aswang na yanggaw. Naubos na ang mga kalahi ko noon. At ngayon kami naman ang nananalo sa laban na ito. Bagong henerasyon pa lang ng mga wuwog ang tatapos sa panghuling tagapagmana ng mga wuwog. Hayop ka. Demonyo kong hayop ka. Ano ba? Pakawalan niyo ako. Huwag niyo akong hawakan. Mga demonyo kayo. Wala na kayong takas sa amin ngayon. Ipapakita ko pa lang sa inyo kung gaano pa karami ang wuwog na natitira dito. Mayor, paalisin mo na kami dito! Wala naman kami pakialam kung balak mo sa kupin na baryo! Ang amin lang sana makauwi kami para kaawa mo na! Wala ka na magagawa. Huwag kang mag-alala, Carlo. Hindi ka namin sasaktan. Gagawin kitang wuwog para manatili kang buhay. Ano? Ako? Gagawin mo ako, Alima! Ayoko! Ayoko iwala yung ulo ko sa katawan ko, no? Bruce, para awa mo na gumising ka dyan. Wala na siya, Grace. Wala na siya, Grace! Tinapos ko na ang kumag na yan. Yun ang kailangan mo tanggapin. Kaya halina kayo. Kalat ka rin nyo na mga yan papunta sa kuta natin. Hinila ng mga tauhan niya ang buhok namin ni Carlo paalis doon. Napaluha ako habang pinagmamasdan si Bruce. Ngunit bago pa man kami nakalayo, nakita kong kumilos si Bruce. Nabuhayan ako ng loob. Alam kong buhay pa siya at hindi niya ako pababayaan. Malayo-layo ang nilakad namin papunta sa kuta ng mga aswang na wuwog. Dumaan kami sa sapa at sa dulo nun ay bundok na kung saan sila nagtatago. Nang makarating na kami sa kuta nila, napaduwal ako ng malanghap ang masangsang at malansang amoy ng paligid. Kaagad nila kaming tinali at nagsindi sila ng apoy. Noon ko lang napagtanto na ang ibang residente ay doon nagtatago at lahat sila ay mga wuwog. Lumapit sila sa amin at inaamoy-amoy kami ni Carlo. Lahat sila natatakam sa aming dalawa. Pwede ba lumayo kayo sa amin? Ang babaho nyo lahat! Wala ba kayong ligo dito? Meron namang sapa dyan. Lapit-lapit lang. Tumigil na muna kayo. Masasaan ba't magiging pagkain din natin sila? Maghintay lang kayong sumapit ang alas 12 ng gabi. Ang akala ko ba gusto niyo akong gawing katulad ninyo? Tapos kayo balak niyo rin akong gawing pagkain? Di ba nga ayaw mo maging kagaya namin? O edi, gagawin ka naming handa. Naku, Mayor, kapag ginawa niyo po yun, mahirapan kayong ngat-ngatin ang laban ko sa buto. Ang payat-payat ko na nga, oh. Pag-itirasan niyo pa ako. Hingay mo talagang bakla ka. Grace, magdasal ka na sa Diyos mo. Baka sakaling may ipadala pa siyang himala para sa'yo. Hinding-hindi ka magtatagumpay si binabalak mo. Sigurado ako doon. Mga kasama, iwanan na muna natin sila. Sa'yo ko pa mamatay. Hindi ko na alam magagawin ko. Ano kaya pwede natin gawin? Kausapin na lang natin si Mayor. Mag-iwuwog na lang tayo. At least kahit paano buhay tayo, di ba? Carlo, ano ba? Hindi niya talaga napatay si Bruce. Kanina bago natin siya iwan doon, nakita ko siyang gumalaw. Ano? Oo, ibig sabihin buhay siya. Totoo ba yan, Grace? Oo, alam kong hindi niya tayo papabayaan. Darating siya para iligtas tayo. Pero sana lang wag niyang hintayin sumapit yung alas 12. Dahil siguradong hindi niya na tayo maaabutan ng buhay dito. Ay, Diyos ko, nga, Lord, parang awa mo na. Kahit aswang si Bruce, sana i-guide mo naman siya, no? Pinipili niyang maging mabuti kaya alam kong hindi siya pababayaan ng Diyos. Si Papa, sa tingin mo ba nagsasabi na totoo si Mayor na napatay niya na yung Papa ko, ha? Hindi ko alam, pero sana naman hindi. Ang bait-bait pa naman ng Papa mo. Napakalaki pa naman ng tiwala niya kay Mayor kaya nga pinadala niya tayo dito, di ba? Exactly.
Kung sino pa naman ang inakala niyang mabait. Yung pa'y nuknuko ng sama. Pero di ba nga sabi nila, hindi magtatagumpay ang masasama sa uli. Yun na lang ang kapitan natin. Please, Bruce. Iligtas mo na kami. Kailangan ka na namin ngayon. At ayokong mapala ka. Nagdasal ako ng taimtim ng gabing iyon na sana dumating si Bruce upang hindi matuloy ang pag-alay nila sa amin. Ngunit, sumapit lang ang 12:00 ng gabi. Wala pa rin siya. Tuluyan akong nawalan ng pag-asa at nalungkot. Simula nang magritual si Mayor Lupin, napaiyak na lang din pati si Carlo. Dahil wala na kaming takas. Nagsimula na silang katayin ng mga kambing, manok at baboy. Tinipon ng mga ito, pati ang dugo at isa-isang ininom na para bang uhaw na uhaw sila. Nakakadiring pagmasdan at nakakasuka. Lumapit si Mayor Lupin sa akin. May dalang patalim na mahaba at makapal. Sa tingin ko, pang-ihaw iyon ng mga baboy. Mga kasama, kapag isa-isa nating maiinom ang dugo ng babaeng to, tapos na ang ritual. Mayor, wag po. Bawa naman kayo kay Grace. Huwag niyo naman po siyang iaalay. Nakapag-desisyon na kami. Handa na kami maging kagaya ninyo. Labag man sa kalooban ko pero sige, tatanggapin ko yung pagiging wuwog. Basta buhayin niyo lang kami. Kailangan namin ng dugo mo, Grace. Hindi na magbabago ang desisyon ko. Tagbasta ninyo ang pagtatapos ng buhay ng babaeng ito. Diyos ko, Pumila kayong lahat. Huwag magtulakan at magdala kayo ng mga baso ninyo. parang awa mo na, Mayor, wag. Nagmamakaawa ako. Gusto ko pa mabuhay at makita ang papa ko. Wala na siya, Grace. Hindi mo na siya makikita pa. Ano yun? May lumulutang sa ere. Parang paniki pero formang tao. Mga kalaban, kumilos kayo, tapusin yan! Hindi naman yun si Bruce. Sino yan? Sabi ko na nga, be. Hindi ka talaga magtatagumpay sa plano mo. Walang makakapigil sa pagtatapos ko sa inyo. Mayor, ayun yung kalaban. Mukhang ikaw ang punterya niya. Mamili kayo. Tatapusin niyo si Grace o ikaw tatapusin yan? Si Bruce, buhay ka pang hayop ka! Pinatay na kita! Bruce, Hindi ako mamamatay hanggat hindi ko sila naililigtas. At hindi na ako nag-iisa ngayon. May mga kasama na ako. Hindi. Sino ang mga yan? Eh di, ano pa? Mga kaaway mo at nandito kami para tapusin ka. sabi ko na nga, be. Buhay ka talaga, Bruce. Buhay ka. Bruce, tapusin mo na ang doble karang mayor na yan. Hindi na yan deserve mabuhay sa mundong to. Dapat sa kurimaw na yan ipadala sa impyerno eh. Lumayo sa akin si Mayor at nagsuka ito sabay haplos sa kanyang katawan. Unti-unting naghiwalay ang kanyang ulo at katawan. Ganun pala magpalit ng anyo ang mga wubog. Mabilis na inatake ni Bruce si Mayor pero mabilis itong napalutang sa ere. Halos maduling na rin ako sa pagsunod sa mga kilos ni Bruce dahil napakabilis niya. Para bang hindi lang siya nasugatan ng malala kanina. Nakita namin sa malayo ang pagdating ng ilang mga taga-baryo. May mga dalang sulo at may tinik sa dulo. Para akong nabunutan ng tinik sa lalamunan dahil alam kong ligtas na kami. Ligtas na tayo, Grace. Thank you, Lord. Pinakinggan mo ang dasal namin. Kaya nga, tawagin mo yung mga tao. Sabihin mo sa kanila, talaga nila tayo dito. Sige. Bilis. Ayun pala si Ate Marites. Ate Marites! Kailangan mo kami! Nandito kami! Huwag ka na magmarites dyan. Maawa ka na muna sa amin. Ay, nandito pala kayong dalawa. Ligtas na kayo, ha? Wala nang laban ng mga wuwog na yon. Ayan na. Naalis ko na ang mga tali ninyo. Teka, katawan ba ito ni Mayor? Oo! Sunugin na natin para hindi na siya makabalik sa katawan niya. Tama ka. Akin na nga yung sulo mo, Ate Marites. Ako na susunog sa lintik na katawan na to. Erto, dalian mo. Baka, bilisan mo para makatulong pa tayo sa mga kasamahan natin. Opo. Teka, Ate Marites, sino naman yung dalawang aswang na yan? Mga lahi ni Bruce? Ay naku, hindi. Ibang-iba ang lahi nila. Doon na tayo sa kanila. Total, kinakain na ng apoy ang katawan ng mayor na yan. Ay, nakakadiri naman ang pumapatak na dugo sa katawan natin mula doon sa bitukan ng lintik na wuog na yan. Akin na nga yung sulong mo. Susundutin ko lang itong mga bitukan ng mga wuog na yan. Oh, teka.
Teka, akala ko ba sundot? Bakit hampas yung ginagawa Ay mo? naku, nagbago ng isip ko. Puto lang bituka, edi nanginig. Tayo pang na heat stroke. Sa atin talaga ang huling alakak. Ay, nako. Ay naku, akin na nga ulit yan. Amin yung sulo na yan. Hindi ko inaasahang matutumba ako nang umatake sa akin ng aswang na wuwog. Muntik na akong makagat sa leeg. Pero tinusok ko siya ng tinik na nandoon sa sulo. Bumaon ito sa bituka niyang nakalawit, kaya agad itong namatay. Tumakbo kami sa kinaroroonan ng iba pa naming kasama na lumalaban gamit ang kanilang pangontrang tinik. Porsigido akong ubusin ang lahi ng mga aswang na wuwog para wala nang manggulo pa sa baryo. Napatingin ako sa kinaroroonan ni Bruce. Mas malakas at mas mabilis na siya ngayon. Nahuli niya si Mayor at piniga ang ulo nito. Kitang-kita ko ang pagbasag ng ulo ni Mayor at kumalat sa lupa. Wala na si Mayor. Wala na siya. Yuko! Buti ka na ako dun na. Mabuti na lang mabilis mong lampas ng suluy aswang na yon. Mamaya ka na kasi magbunyi dyan. Hindi pa nga tapos yung laban eh. Marami pa silang gustong lumaban para maipagiganti yung mayor nila. Makinig kayo. Wala na kami balak ubusin ang mga lahi ninyo. Sumuko na lang kayo kung gusto niyo sumuko at piliin ang kabutihan. Kapag lumabang pa kayo, mauubos kayong lahat. Oh, narinig niyo yon? Kinakausap na nga kayo ni Bruce na maayos eh. Alam kong ulo na lang kayo, no? Pero nandyan pa rin ang mga utak ninyo sa loob. Gamitin nyo kahit papano. Wala silang balak sumuko. Ang nararapat sa kanila, tapusin na lang. Gusto nila ng laban, Bruce. Ibigay na natin sa kanila. Mabilis na lumipad ang aswang na paniki para hulihin ang iba pang aswang na wuwog para tapusin ang mga ito. Ganon na rin ang ginawa ng isa pang aswang at ni Bruce. Walang kalaban-laban ang mga aswang at maliwanag pa sa sikat ng araw ang tagumpay nila. Ang tagumpay naming lahat. Hindi nagtagal ang laban at naubos ang mga wuwog. Napasigaw ang mga tao nang makamit nila ang tagumpay. Kahit anyong aswang si Bruce, hindi ako nagdalawang isip na tumakbo papalapit sa kanya at niyakap siya ng napakahigpit. Bruce, buong akala ko mawawala ka na kanina. Ikaw talaga nakakainis ka. Napaiyak mo ko ng husto eh. Hindi yun mangyayari. Siguro kung hindi kita nakilala, baka nga natalo na nila ako. Pero kailangan ko mabuhay. Hindi ko pa nasasabi ang lahat ng sayo kung gaano kita kamahal, Grace. Ay dako, itigil nyo na kayang lampungan nyo dyan. Kailangan natin sunugin ang kanilang kuta. Wala ang anumang uri ng aswang ang makakasakop sa baryo kahit gano'n pa sila karami. Sandali lang po. Paano kayo nakarating dito? Wala naman kayo kanina. Oo nga po. Parang magic naman yung bigla niyang pagdating dito. Ay dako, kami kasi ni Carlito ay mga aswang din kagaya ni Bruce. Kami yung mga tagapagbantay at tagapagtanggol ng baryo. Tama si Berje. Kaya namin siya pinaghihinalaan na siya nga ang may gawa ng krimen. Dahil alam namin ang paraan ng mga yanggaw kung paano mambiktima. Pero napagtanto kong patibong ang lahat. Gusto lang ni Mayor na guluhin at sirain ang pagsasama namin. Tama. Maraming salamat po sa pagtitiwala niyo sa akin. Ay, Diyos ko, lahat pala ata ng mga tao dito, aswang! Oy, hindi ako kasama sa kanila ha. Ay dako, hindi lahat, kundi kaming tatlo labang. Si Marites naman, ang role niyan dito sa baryo ay magkalat lamang ng mga chismis ng fake news. Marites ka ang pangalan niya, hindi ba? Ay bagay na bagay sa kanya. Siya. Abay, sunugin na natin ang kanila mga kuta. Mauna na kayo, ha? Bruce, ayos ka lang ba? As in, walang masakit sa'yo? Paano ka biglang gumaling? Ayos na ako. Kaya ako naging malakas dahil sa tulong nila Aling Virgie at Mang Carlito. Bruce, kailangan na natin puntahan yung bahay ni Mayor bukas ha. Gusto kong malaman kung totoong sinaktan niya nga yung papa ko. Relax. Hindi niya nasaktan ng papa mo. Talaga? Sa katunayan na iligtas ko siya. Nung umalis ako sa Niyugan, nasa bahay ako ni Mayor at nagmamanman. Ay, Diyos ko, salamat sa Diyos. Nasaan na siya ngayon? Dalhin mo ko kaagad sa kanya, ha? Teka, kiss muna. Ano? Uy, ayoko nga. Ay, ang okay mo naman babae ka. Kiss lang, di mo pa mapagbigyan. Samantalang kanina, iyak ka ng iyak. Halikan mo na, no? Tatalikod ako, promise. Talaga ngang tumalikod si Carlo. Kaya naman hinalikan ko na sa pisngi si Bruce.
Parang may kuryenteng gumapang sa katawan ko nang dumampi ang kamay niya sa bewang ko. Alam kong pag-ibig na nga iyon. At ito, ang bagay na ayaw kong mawala pa, kahit kailan. Dinala ako ni Bruce sa kinaroroonan ng papa ko, kung saan niya ito tinatago, sa Tagong swimming pool. Sobrang saya ko, dahil ligtas nga si papa. Makalipas ang ilang araw, bumalik sa tahimik ang baryo. Ngunit nananatili pa ang mga sugat ng nakaraan. Tuluyan na rin akong naging malaya na ipakita ang nararamdaman ko para kay Bruce dahil suportado na rin ako ng aking ama. At alam na niya ang pagkatao ni Bruce. Niyaya ako ni Bruce na maligo sa Tagong swimming pool. Walang tao sa paligid kaya malaya kaming makapag-usap. Kailan nyo balak umalis ng baryo namin? Wala na akong balak umalis dito, no? Nakausap ko na rin si Papa at siya na lang daw yung sasalo sa lupa. Talaga? Mabuti naman pala kung ganun. Tama nga ang hinala ko. Si Mayor Lupin ang pumatay sa matandang may-ari ng lupang to. Ay, oo. Ikaw ang tagapagbantay dito at syempre, hindi lang Nyogan ang babantayan mo ha, kundi ako na rin. Matanda ka na tapos babantayan pa kita. Oh, bakit ayaw mo? Kakainis ka naman. Biro lang. Ikaw talaga kailan mo na ako sasagutin? Kailan nga ba? Sa ano? Sa mas lalong madaling panahon. Oh, Ngayon na kaya? siguraduhin mo muna kasi mamaya umaasa ako. Wala naman pala. Ay, nako. Ngayon na nga, ayaw pa. Teka, talaga? Yes! Nako, totoo ba yan, Grace? Totoo nga. Nako, sobrang saya ko. Mahal na mahal kita. Mahal din kita, Bruce. Hindi lang naman maikli na panahon yung pinagsamahan natin, di ba? Kaya sigurado na ako sa'yo. Kasi alam ko kung ano yung kaya mong isakripisyo para lang sa akin eh. Ipinapangako ko sa'yo. Hindi ako gagawa ng bagay na ikakagalit mo sa akin. Magiging mabuting asawa ako sa'yo. Teka, asawa ka agad? Boyfriend muna, ano ka ba? Uy, grabe ka naman. Doon din naman ang punta natin. Mayakap nga. Ay, sobrang mahal kita. Lagi mo tatandaan yan, ha? Nako. Aray, uy, ano ba yun? Uy, tubig! Habulin mo muna ako dito sa tubig. Nang maging legal na rin kay Papa ang relasyon namin, tuluyan na kaming nagpakasal ni Bruce. Sa Tagong swimming pool idinaos ang aming kasal. Plano naming bumuo ng pamilya dito sa sitio, kung saan kami unang nagkita, nagkakilala at nagmahalan. Napamahal na rin sa akin ang mga tao sa baryo, kaya naman ayaw ko nang umalis pa. Lalong-lalo na sina Aling Virgie at Mang Carlito na nagsakripisyo para sa mga residente. Sa kasalukuyan, may 4 na po kaming anak ni Bruce. Masaya at payak ang aming pamumuhay. Si Carlo naman, katiwala namin sa aming bahay hanggang ngayon. Marami mang nawala sa mga mahahalagang tao sa buhay namin, pero nag-iwan naman ito ng kabutihan sa lahat. Hanggang dito na lamang po ang aking kwento, Miss Jem. Maraming salamat po. The boss na gumagalang, Grace. At ayun na nga ang pagtatapos ng kwento ni Grace. Ano man ang inyong favorite part sa kwento, ang lesson na natutunan, i-comment nyo lang yan at malay nyo kayo na ang ating maging kayanggaw of The day. Sa At syempre, susunod na video. malapit na tayong mag 100K subscribers. Kaya naman, Maraming salamat. Kaya naman patuloy lang mag-LCSS. Yes. Like, comment, share, Share and subscribe. At magkita-kita po tayo sa susunod